ang nawala ang ating PhilHealth funds natin lahat was about 8.9 billion 89 billion. Of that 89 billion, 27 na lang ang nawala. 27 na lang ang natira. Paano yan? Trending at usap-usapan nga ngayon ang naging pahayag ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nag-hemorrhage na ang bansang Pilipinas ngayon. Biruin nyo naman, sa 89.9 billion na pondo ng PhilHealth, ang natira ay 27 billion na lang. Billion, hindi po milyon. Saan na napunta? Diba? Na kung saan yung pondo na ambag ng mga mamayang Pilipino sa PhilHealth, parti na rin ako, nagbabayad ako ng PhilHealth. Saan na napunta yun? 10 years na akong nagbabayad ng PhilHealth, hindi ko pa nagamit ang PhilHealth ko. Yun pala, tinapyasan na ngayon lang nangyari, tinapyasan na ng mga namumuno sa gobyerno na wala namang ginawa kundi mangurakot, walang mga big project, mga big ticket. Diba? Mabigat na ang problema na dapat malaman ng Pilipino. Nag-hemorrhage na ang bansa, sabi ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So nakakalungkot po dahil imbis na pondo yon ng mga taong nagbabayad ng PhilHealth, ginago pa nila. Kinurakot pa ng mga nakaupo, naghahaman, mangungurakot. So magbasa tayo ng mga komento ng mga netizen na inis kay BBM sa mga pamumuno niya. Hoy, sana naman Pangulong Marcos, yung para sa yung PhilHealth namin, wag niyo namang gaguhin. 'Di ba? Kasi pinaghirapan din namin yung magbayad ng PhilHealth. Tapos kinuha nyo lang ang pondo, ninakaw nyo lang. Nako, bagsak na ang Pinas. Lating ang mangyari niyan sa hirap ng buhay sa Pinas kung hindi kayo gagalaw at palayasin ang korap na politiko. Inubos na nila pera ng taong bayan. Exactly, nakakainis. Grabe, nagkatotoo nga, mali tayong binoto natin. Si BBM. PNP Real Talk lang po tayo dito, mga katropa. Maraming salamat, President Rodrigo Roa Duterte Administration. Dublado ang sahod ng PNP during Tatay Digong Duterte regime. President Tatay Digong Duterte lang ang malakas at hindi matibag. Gising na tayo, all men in uniform and all government employees. May mga anak pa tayo, hayaan ba natin na ganitong justice at leadership ngayon sa Pilipinas under Ferdinand Marcos Jr. at Martin Romualdez? Mahiya naman kayo. PhilHealth namin yon, PhilHealth ko yon. Hindi na po makatao ang justice system natin ngayon. Kawawa po ang mga bata natin, mga katropa. Mabuhay ang Pilipino. All men in uniform, Solid Duterte in Mindanao. Start na po tayo. Perma para sa masa. All Filipino people worldwide. Solid Duterte Administration. Kasama tayo sa laban. Perma sa masa. Labanan ang korupsyon at illegal drug trade negosyo. Para maprotektahan ang pera natin sa kabanang bayan. Pera. Maprotektahan ang mga bata natin. Para maprotektahan ang mga bata natin, para mabigay ang wasto at tamang mga protect and serve all Filipino people worldwide.
para maprotektahan ang konstitusyon natin at masunod ang due process of law. Pera sa Mindanao ay para sa taga Mindanao. Income tax na sa Mindanao ay para sa taga Mindanao. God bless us all. Mabuhay ang tunay na Pilipino. Tama. Kung tutuusin ang laki ng pera ng Mindanao, nandun yung dole. Ano ba dito sa Oo, mayroong trabaho dito sa Maynila. Pero ano yung produkto nila dito sa Maynila? 'Di ba? People power na tayo, Tatay Diggs. Itong may nag-comment dito na ngayon ang mga men in uniform ang sinasamba nila si Tamba Liki, limpak na salapi ipsusunod sila kay Tambaliki. Budol alert, no more Marcos manggagamit. Ang naka-post dito sa picture is si Amy Marcos. PRRD is speaking based on the facts regarding this issue. Take a look of your local communities and talk to the people there, including those idling in the street, to understand how illegal drugs are once again making their way into neighborhoods, selling like hotcakes. The current situation highlights the challenges arising from the weak leadership of present administration na budol. #nabudol kami, #Marcos never again. Grabe. Grabe talaga ang pangyayari ngayon sa Pilipinas. Hindi ko masikmura. Presidente system pa more. Sana nag-parliamentary system pa tayo noong panahon ni Digong. Ayaw nga ng mga senador senador at saka mga kongresista. Gold bars reserve natin na withdraw down ang iba. How true is this? True, na-withdraw na nga. Bininta na. Buti na lang di ako naghulog sa PhilHealth na yan. Napunta lang sa mga kawatan. Ako naghulog ako sa PhilHealth eh. Ito yung nakakainis eh. Napunta lang sa mga kawatan. Kaya tana ginawa ng kapatid ko. Hininto niya lahat ng ikan dyan sa Pinas is PhilHealth at iba pa. Dito kasi nandun na naman sila sa Europe. Wera gaba ang Pinas ginagan nako adto Mars. Malaki ang contribute ng PhilHealth tapos kunti lang share nila. Pag nagkasakit ng tao ay nako. Iba ang naghirap, iba ang namigay. Unlimited pa. Exactly. Si Martin Romualdez, kapal ng mukha mo. Pila ka tuig gikan ambot unsa na ang Pilipinas. Sinayang lang ni bangag ang nasimulan mo tay. Tapang ang malasakit. Maayo lang kung hemorrhage, dehydrated pa jud. Tatay Digong, salamat po sa patuloy na pagpaliwanag at lubos na pagmamahal sa bansa. God bless, Tatay Digong. Ibasuran nyo lahat ng kaalyado ni Junior. Wag na tayong magpabudol. Balik na, Tatay Digong. People power walang magagawa ang bangag administration. Mr. Military, please protect the sovereign will of the people and the Constitution. Grabe na to. Ang taas ng mga comment nila, guys. Ang post na to, guys, ay nasa SMNI News. Kasi dyan lang talaga ako nanonood ng legit. Hindi ako nanonood minsan nanonood ako sa GMA, pero pinapanood ko muna doon sa PDP or doon. Kasi tinatapyasan din nila yung mga salita eh. Kumbaga, binabantayan ng bias na media ang mga salita. Kung ano lang yung pangit na salita ni Tatay Digong, yun yung paulit-ulit ng media ngayon. Yan sila. Ganon sila kagahaman. Buti na lang may mga vlogger tayong matitino at hindi lang views ang after nila, hindi lang pera, kundi mas spread ang katotohanan. So yun lang mga Marites, sana nagustuhan nyo ang video to. Please share. Caridad Official TV. Hanggang sa muli and thank you so much.